Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit mahigpit na inutusan ni Jesus ang masasamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay serving. May mga sandali sa buhay na ang tao ay lumalapit sa Diyos hindi dahil nais niyang sumunod, kundi dahil nais niyang gumaling, gumaan ang dinadala, o marisolba ang mga problema. May mga pagkakataon na hinahanap natin ang Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan, hindi dahil sa kanyang puso. Ganito ang tagpong inilalahad ng Ebanghelyo ngayon. Napakaraming tao ang sumunod kay Jesus mula sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, at maging sa ibayo ng Jordan. Sila'y dumagsa, nagsiksikan, nagtulakan at halos lamunin siya ng pangangailangan ng madla. Sa gitna ng eksenang ito, isang salita ang tahimik ngunit malinaw na bumabalot sa buong mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Serving, paglilingkod. Lumayo si Jesus kasama ang kanyang mga alagad patungo sa dagat. Hindi upang magpahinga lamang, kundi upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang mga taong lumapit sa kanya ay may sari-saring dahilan. May sakit, may sinasapian ng masamang espiritu, may naghahanap ng himala, may umaasang mahipo man lamang siya. Sa unang tingin parang magulo ang tagpo. Walang malinaw na kaayusan, walang distansya sa pagitan ng banal at pangkaraniwan. Ngunit sa kaguluhang ito, lumilitaw ang isang larawan ng Diyos na handang magpaabala, magpakapagod at magbigay ng sarili. Ipinapakita ng Ebanghelyo na si Jesus ay hindi nagtatago mula sa tao. Alam niyang may panganib, kaya nga inutusan niya ang mga alagad na maghanda ng bangka upang hindi siya masiksik. May hangganan ang kanyang katawan, ngunit walang hangganan ang kanyang malasakit. Ito ang puso ng paglilingkod. Ang kakayahang magbigay ng may karunungan, magmahal ng hindi sinisira ang sarili, at maglingkod ng may malinaw na layunin. Sa isang mas malalim na pagtingin, napapanahon ang hamon ng Ebanghelyong ito. Marami sa atin ang nasa magkabilang panig ng kwento. Minsan, tayo ang nasa hanay ng mga taong dumudumog. Tayo yung pagod, sugatan, naghahanap ng ginhawa, umaasang may hahawak sa ating sakit. Minsan naman tayo ang nasa lugar ng paglilingkod. Tayo yung inaasahan, tayo yung tinatawag, hinihingahan, at minsan ay nauubos. Ang tanong ay hindi kung tayo'y maglilingkod o hindi, kundi kung anong uri ng paglilingkod ang isinasabuhay natin. Ang paglilingkod na ipinapakita ni Jesus ay hindi naghahanap ng palakpakan. Hindi siya nagtatayo ng sariling pangalan. Kapansin-pansin na paulit-ulit niyang pinapatahimik ang mga masasamang espiritu na nakakakilala sa kanya bilang anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang kanyang misyon ay hindi
palabas. Ang paglilingkod ay hindi exhibition ng kapangyarihan, kundi tahimik na pag-aalay ng sarili. Kapag ang paglilingkod ay naging paraan ng pag-angat ng ego, nawawala ang diwa ng paglilingkod. Dito pumapasok ang lalim ng kapistahan ni San Vicente, isang diakono, isang martir. Bilang diakono, ang kanyang pangunahing tungkulin ay maglingkod sa altar, sa salita, at lalo na sa mga mahihirap. Ang kanyang buhay ay hindi nakatuon sa kapangyarihan, kundi sa katapatan. At nang dumating ang oras ng pag-uusig, nanatili siyang tapat hanggang kamatayan. Ang kanyang pagkamartir ay hindi bigla ang kabayanihan, kundi bunga ng araw-araw na paglilingkod na hinubog ng pananampalataya. Ang taong sanay maglingkod ng may kababaang loob ay handang mag-alay ng buhay kapag hinihingi ng pagkakataon, hinihingi ng katotohanan. Sa ating panahon, ang paglilingkod ay madalas ikinakabit sa pagod, pagkaubos, abala, minsan sama ng loob. Ako na lang palagi. Wala naman nakaka-appreciate. Hindi naman ako pinapansin. Panghelo ngayon ay paalala na ang tunay na sukatan ng paglilingkod ay hindi kung napapansin tayo, kundi kung nananatili tayong tapat sa dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Si Jesus ay hinahabol ng napakarami, ngunit hindi siya dinadala ng popularidad. Siya ay nakaugat sa misyon ng Ama. May isa pang mahalagang detalye sa ating ebanghelyo. Yung mga masasamang espiritu, nagpapatira pa at kumikilala kay Jesus. Ngunit hindi ito sapat. Ang pagkilala na walang pagsunod ay hungkag. Sa ganito ring paraan, maaaring kilala natin si Jesus, maaaring tawagin natin siyang Panginoon. Ngunit kung ang ating buhay ay hindi nagiging paglilingkod sa kapwa, kulang pa rin ang ating pananampalataya. Ang tunay na pagkilala kay Kristo ay palaging nauuwi sa paglilingkod. Ang paglilingkod ay hindi lamang gawain ng mga pari, ng mga madre o opisyal ng simbahan. Ito ay bukasyon ng bawat binyagan. Sa pamilya, ito ay pasensya at sakripisyo. Sa trabaho, ito'y katapatan at malasakit. Sa lipunan, ito'y paninindigan para sa katarungan. Sa simpleng araw-araw, ito ay pakikinig, pag-unawa at pag-abot sa nangangailangan. Ang paglilingkod ay nagiging totoo kapag ito ay ginagawa hindi dahil kailangan, kundi dahil may nagmamahal. Sa huli, ang ebanghelyong ito ay nagtatanong sa atin kung gaano karami ang lumalapit sa atin. Hindi yon, kundi kung paano tayo tumutugon sa kanilang paglapit. Tayo ba'y nagiging tunay o tulay patungo sa Diyos o hadlang dahil sa pagod at inis? Tayo ba'y naglilingkod mula sa puso natin o mula lamang sa obligasyon? Sapagkat ang paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig ay maaring mapagod ang katawan ngunit hindi nauubos ang diwa. Mga kapatid, paano natin isinasabuhay ang paglilingkod sa ating pang-araw-araw na buhay? At saan tayo inaanyayahan ng Diyos na maglingkod ng mas malaya at may mas malinis na hangarin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang lingkod na hindi napagod magmahal. Turuan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob at katapatan. Kapag kami napapagod at nadidismaya, ibalik mo sa amin ang kagalakan ng paglilingkod. Tulad ni San Vicente, gawin mo kaming handang ialay ang aming lakas at buhay para sa iyong kalulhatian at sa ikabubuti ng aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga
nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.